itakas natin yung mga bata. Dahil tsak na papatayin din sila. Mama! Lala sa kanya! Si Mama at Papa pinatay ni Manong! Naglalasama si Manong! Nakakita ko tapos pinatay niya si Nanay at Tata! Huwag kayong maingay! Baka masundan tayo ng mga aswang! Nasaan na ang mga batang yun? Nasaan na? Oh, Diyos ko! Nariyan na siya! Dito muna tayo magtago. Ano gagawin Bilis! natin? Saan tayo pupunta ka sa inyo? Pansamantala muna natin silang paghihiwalayin. Kailangan natin itago ang mga bata at siguraduhin na ligtas sila. Kapag magkahiwalay sila, mahihirapan sila na mahanap ito. Ibibigay ko muna si Criselda sa mga kalahi ni Lakad. Natawag ko na sila at naghihintay na sa gayon. Ikaw naman ay dalhin mo si Carissa sa mga kapatid ni Auring. Naghihintay na rin sila sa highway. Sige ho. Nandiyan na siya. O kaya't umalis ka na. Bilisan mo. Takbo! Griselda! Aling Susan! Si Griselda naiwan! Pasensya ka na, Carissa. Kailangan namin gawin to para sa inyo rin ito. Ibalik ninyo sa akin ang mga anak ni Lakad at Auring! Lalo sa inyo, si Carissa po nawawala siya! Carissa! Griselda, patawarin mo ako, Apo. Sa ngayon ay kailangan niyo munang maghiwalay. May mangyayaring trahedya. Mabubura ang alaala ni Carissa. Isang aksidente. Maraming dugo. Maraming namatay. Ha? Ano? Carissa! Ready ka na ba para bukas? Oo, nakahanda ng gamit ko. Basta galingan mo, ha? Huwag kang mag-alala. Mabait naman yun si boss. Sayang lang, bukas pa ng umagang uwi niya. Pogi? Ay! Yummy siya, mama. From head to toe. Palong-palo. Ayos halatang pinagnaanasahan mo. Slight. Subong kita sa jowa mo eh. Tulog na nga tayo. Eto naman, di na mabiro. O siya, good night. Mula sa Maynila ay nagbus lang ako papunta doon sa Baryo Malinaw. Ilang oras din ako nasa biyahe at kahapon lang ako dumating. Hanggang sa mga sandaling yon ay ramdam ko ang matinding pagod kaya mabilis akong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakakatulog pero nang idilat ko ang mga mata ko, At dugo, sa ngalan ng tinig ng apoy, tubig, hangin at lupa, isinusumpa kita, anak ng dilim, sa apoy ng puso, sa asin ng lupa, sa dahon na saksi ng buhay, itinataboy kita, itinatakwil kita. mahaba ang buhok na hanggang balikat kumpara sa mga ordinaryong lalaki at matatalas ang kanyang mga ngipin. Griselda, may aswang! Huwag kang matakot, Carissa. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Poprotektahan kita. Hinila ako ni Criselda sa isang puno. Napakataas nito at ang ibabang bahagi ng katawan nito ay tila nahati sa gitna. Pumasok sila doon sa ilalim ng puno kung saan may konting tubig na naipon sa lupa. Nagulat ako nang tumapak doon si Criselda at lumubog siya. Ang konting tubig ay isa palang lagusan papunta sa isang misteryosong lawa. Nagulat ako nang bigla akong hilahin ito at nahulog ako doon. Kumampay ang mga paa at kamay ko. Hindi ako marunong lumangoy kaya tsak na mamamatay ako kapag hindi ako nakaahon agad. Ngunit sa halip na tulungan ako ni Criselda, Samahan mo ako dito, Carissa. Sumama ka sa akin. Ayoko nang mag-isa. bigla akong Binangungot ka na naman? Bangungot? Hindi. Nandun ako sa gubat. Malapit sa malaking puno tapos may lawa.
Nandun siya, Vince. Yung babaeng kamukha ko. Bakla! Nandito ka sa kwarto mo at umaga na. Umaga na? Pero kakatulog ko pa lang ah. Bakla ka talaga! Sumasayaw na si Haring Araw sa labas, oh! Haya na tirik na! Tsaka anong klaseng panaginip na naman ba yan? Bakit basang-basa ka? Tingnan mo yung buong katawan mo para kang lumusong sa dagat. Sigurado ako, Vince. Totoong nasa gubat ako. Hinila ako ng babaeng kamukha ko sa isang misteryosong lawa. Hinila niya ako sa ilalim ng tubig. Ay nako bakla, nakakatakot na yung nangyayari sa iyo ha. Gusto mo kumonsulta tayo sa albularyo? Baka mamaya kasi namamatanda ka na. Albularyo? Meron pa bang ganun sa panahon ngayon? Girl, nasa probinsya ka na. Siyempre, kalat pa yun dito no? Pero maiba pala ako. Nabanggit ko na ba na anak ni Aling Susan na landlady natin ang may-ari ng massage spa? Hindi pa. Nandiyan na ba si Aling Susan? Oo, dumating. Gabing-gabi na. Tulog ka na yata, hindi na kita inabala. Bilisan mo at maligo ka na. Malapit ang maluto ang almusal natin. Nag-ooperate na pala ulit ang perya na yan. Hindi ba nag-ooperate yan? Minto na. Baka bago na yung may-ari. Tara, doon tayo bumili ng pagkain. Masarap doon. Hoy, bakla! Sinong Criselda? Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, sino yung Criselda? Abay, tulalay ka na lang dyan. Tapos may tinawag kang Criselda. Sino ba yon? Criselda? Sino yun? Abay, wet! Ikaw itong akala ko na matanda ka na naman. Sino ba yung tinitingnan mo doon? Wala. Pero alam mo, parang itong lugar na to parang pamilyar sa akin. Sigurado ako na ngayon lang ako nakarating dito pero parang nakita ko na to somewhere. Di ko alam. Di ko rin maintindihan eh. Baka sa panaginip mo. Diba kapag nananaginip ka, akala mo laging totoo? Oo, baka nga. Halika na, at gutom lang yan. Sa day off natin, punta tayo dyan sa perya, tapos pasok tayo sa horror house. Wow, delikado. Ha? Bakit naman? Natatakot ka ba? Girl, mga tao rin ang nananakot dyan, no? Hindi, basta. Hindi magandang pakiramdam ko dyan. Lumipas ang mga araw at linggo hanggang hindi ko namalayan na 5 buwan na mula nang dumating ako sa baryo. Malis akong lumingon matapos marinig ang nakakatakot na boses na yun. Ngunit tanging ang madilim na daan lang at ang talahiban sa magkabilang gilid ng kalsada ang nakita ko. Dahil doon ay mas lalo akong natakot. Ang mabilis na lakad ay naging takbo. Kasabay nito ay narinig ko ang mabilis din na mga yabag. Sumusunod sa akin. Tumatakbo kagaya ko. Lord, tulungan mo po ako. Bigla akong huminto nang makita ang isang motor na parating at nasilaw ako ng headlight nito. Pagkatapos ay agad akong lumingon ulit sa likod nang makita ko na gumagalaw ang mga matataas na damo. Tabang ako ng hinala. May sumusunod sa akin dahil ang galaw ng mga talahib na yon ay palayo. Carissa, Sir Marcos! mabuti na lang hindi ka na paano. Pupunta na dapat kita eh. Nag-aalala na si Mama at Glenn sa'yo dahil wala ka pa. Kasi po sir, yung customer natin eh. Kulang na lang pati kuyukot ng pati pamasahe. Halika na, sumakay ka na at umuwi na tayo. Naku sir, salamat po. Nakakaya naman nag-abala pa kayo. Wala yon. Mabuti na to kaysa mapahama ka. Sakay na. Sige po. Nasaan na pala yung kasama mo? Po? Yung kasama mong babae. Yung nakasunod sa'yo. Nasaan na siya? Saan siya umuwi? Wala pa akong kasama sir. Mag-isa lang ako. Ha? Paano nangyari yun? Kitang-kita ko nasa likod mo siya. Ayan mo na nga. Halika, sakay na. At umuwi na tayo. Anong kaguluhan sa dako pa roon? Halika bilis, makichismis tayo. Ano kaya nangyari? Nang lumabas kami ay siya namang dating ni Marcos. Tumayo rin siya sa tabi namin at tinignan din ang mga kaguluhan.
Bukod sa mga tao ay may mga pulis din doon at paramedic. Maya-maya ay humahangos na dumating ang isang babae na umiiyak. May namatay ba? May nakitang bangkay ng lalaki dun sa gubat, malapit dun sa misteryosong puno. Tiyak lang ikimatay niya ay dahil sa lunod. Lunod? Wala namang ilog na malapit dito ah. Nandun pa sa kabila. Nandito na palang poging jojowain ko. Pero yes, nalunod daw siya. Ewan ko ba kung bakit may mga pumapasok pa rin dyan sa gubat na yan eh. Ilan na yung nakikitang patay dyan at sinasabing nalunod daw? Napaka-haunted naman kasi ng gubat na yun. Anong meron ba dyan? Inkanto. Ang sabi ni Mama, pinamamahayan daw yung gubat ng isang inkantong babae. Tagabantay at nag-aalaga ng kalikasan. Bali-balita pa, nakatira siya doon sa ilalim ng isang mataas na puno. May hati sa bandang ibaba ng katawan at kasya sa loob ang 2 tao. Laging basa ang lupa doon sa ilalim ng puno at lagi may naipon na tubig sa gitna. Sa unang tingin parang naipon lang siya doon dahil sa tubig ulan. Pero sa ilalim ng kubat, misteryosong lawa. Ha? Paano mo nalaman? Nakapasok ka na dyan? Sa panaginip ko, Nako, sir. Alam mo naman tong si Carissa, laging weird ang panaginip. Teka lang, sino ba tong babaeng to? Oo nga pala, Cora. Si Carissa. Siya naman si Cora, ang may-ari ng nail spa dyan sa tabi natin. hello po, nice to meet you. Hindi ka maganda. Mukha kang ordinaryo. Excuse me? Hi, Papa M. How's your day? Kung hindi siya maganda sa lagay na yan, ano ka, latak? Mas maganda ako. Maganda ako. Hindi halata. Mukha kang kuhol. Hoy! Hindi ako mukhang kuhol. Kisabulips ang tawag dyan. Naks! Ang mukha kuhol, ang boses parang pinunit na yero. Please, ako babae. May matris, may flower. Ikaw? Ay, baklang may jowa. Ikaw ba meron? Kapag naging kami ni Marcos, ikaw ang una kong palalayasin dyan sa spa na yan. Charis, di ko carry ang kakapalan ng fez mo. Hindi siya mahilig sa exotic at tenders na endangered species. Ew. Tama na yan, Vince. Cora, baka mamaya magkapikunan naman kayo eh. Yan kasi, inaaway ako. Inalayat ang face ko. Ayan eh. Ilusyonada. Tsaka sino ba nauna? Hindi ka naman inaano ni Carissa eh. Dinalik ko lang yung ginawa mo. Palibhasa mas maganda ang ganda ng friend ko. Kaya insecure ka dyan. Halika na nga, balik na tayo sa loob. Sige po, Manang, pasok na kami. Malang? Anong mana? Hindi ka rin makatulog. Opo. Gusto mo ng gatas? Ay, hindi po, salamat. Di ako uminom ng gatas eh. Parehong-pareho kayo ng batang inalagaan ko noon. Inaanak ko. Best friend ko yung nanay niya. Hindi rin siya umiinom ng gatas. Silang dalawa ng kambal niya. Ewan ko po ba? Basta ang naalala ko lang, ayoko sa gatas sa simulat sa pulpa. Pasensya ka na nga pala. Dahil nung dumating ka ay tiyempo na nasa bakasyon ng anak ko. At ako naman ay nagpunta sa kapatid ko at dinalaw ko. Naku, wala po yun. Pinaliwanag naman ni Vince sa akin. Tagasan ka nga ulit? Sa Caloocan po. Mabuti at pinayagan ka ng pamilya mo na dito magtrabaho. Ang layo dito sa amin. Ang ulila na po ako eh. Yung mga nagpalaki sa akin na kamag-anak ko, hinayaan na po ako mula na mag-graduate ako ng high school. Ah, ganun ba? Anong ikinamatay ng mga magulang mo? Kung ayos lang na pag-usapan natin. Di ko po alam eh. Hindi mo alam? Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, Aling Susan, wala po ako maalala nung kabataan ko. Ang naalala ko lang mula 10 years old ako na nagising ako sa ospital.
Naaksidente daw ako habang paluwas ng Maynila. Nung buhay pa si Lola, yun unang nag-alaga sa akin. Huwag ko na daw alamin, sabi. Kain, sir. Marcus na lang kapag nandito tayo sa bahay. Uy, mukhang masarap yan ah. Ipagpalaman kita. Akong gumawa nito kanina. Nag-crave kasi ako ng chicken sandwich eh. Oh, tikman mo. Ang sarap naman ito. Salamat. Nga pala, may boyfriend ka na? Wala eh. 2 years na mula nung maghiwalay kami ng ex ko. Bakit po? Nakita ka ng isa sa tropa ko. Gustong makipagkilala sa'yo. Ganun ba? Okay lang naman magpakilala. Hindi ko pinayagan. Sabi ko, huwag niyang abalahin ang mga tauhan ko. May spa din ang pamilya nila sa kabilang bayan. Baka mamaya, i-pirate ka eh. Mas gusto ko sa yung spa. Mababait ang mga tao tsaka malapit dun sa gubat. Yung sinasabi na may engkanto? Huwag mo nang balakin na pumasok doon, ikaw rin. Alam mo ba na may mga pumapasok dyan na minsan hindi na nakakalabas ng buhay o kaya naman nawawala at hindi na nakikita. Hindi ko alam kung anong meron dun sa gubat na yon. Parang familiar siya sa akin eh. Feeling ko nakapunta na ako dun. Huwag na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo doon. Naku, yung halaman. Malapit nang mamatay. Si mama kasi nakakalimutan diligan eh. Alam mo bang pati sa mga halaman may healing powers ang kamay ko? Gumising ka na. Bukas, sisigla ka na ulit. Alam mo, maganda ka. Medyo weird nga lang. Sabi nga ng marami, minsan kinakausap ko mga hayop tapos parang naiintindihan nila ako. Kaya tuloy mula nung bata pa ako, lagi ako nabubuli. Baliw daw ako, weirdo. Si Vince lang nag-iisang kaibigan ko eh. Ako? Pwede mo naman ako maging kaibigan eh. Kung okay lang sa'yo. Usay kakainin ko ang lamang loob mo! Mabilis akong tumakbo palayo. Pero kahit anong takbo ko ay parang hindi ako nakakalabas ng gubat na yon. Hanggang sa tuluyan akong abutan ng aswang. Mula sa likod ay tinalunan niya ako. Dahilan para madapa ako. Sinakyan niya ako sa likod at diniin ang mukha ko sa lupa. Nanindig ang mga balahibo ko sa buong katawan dahil sa takot nang bumulong siya sa tenga ko. Ipapaalala ko sa iyong nakaraan mo, Carissa. Ikaw na anak ng isang mortal at engkanto. Ang nanay mong nakiapid at niloko ang tatay mo. At ako ang nakarelasyon niya. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya mo? Nahuli mo kami ng nanay mo sa likod ng bahay ninyo na naghahalikan, di ba? Tapos sinumbong mo sa tatay mo. Pinatay ng tatay mo ang nanay mo. Sa kanya ako sinugod at naglaban kami. Doon ko siyang napatay! Hindi totoo yan! Yan ang katotohanan! Ikaw ang sumira sa pamilya mo! Kayong dalawa ni Griselda ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Auring! Papatayin ko kayo! Ngayong nagbalik ka dito sa bayan na ito, uunahin na kita! Biglang humahagis ang aswang nang akmang kakagatin na niya ako na para bang may tumulak sa kanya ng malakas. Mabilis akong bumangon na nagulat sa nangyari at saka ako tumingin sa aswang. Maging siya'y parang nagulat din. Sinamantala ko yun at agad akong tumayo saka kumaripas ng takbo. Carissa! Bumalik ka dito! Tulong! Marcos! Vince! Griselda! Huli ka! Nahablot ako ng aswang sa batok at hinila palapit. Pagkatapos ay sinakal niya ako ng mahigpit
bago malakas na binalya ang katawan ko sa puno. Halos mapugto ang hininga ko sa higpit ng pagkakasakal niya sa akin. Sa sobrang higpit, bumaon ang koko nito sa leeg ko. Wala akong nagawa ng mga sandaling yon kundi ang umiyak at matakot. Nangihina na ako at tila anumang oras ay mawawalan ako ng malay. Papatayin kita! Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Auring! Ikaw! Bitawan mo siya! Humanap ka ng katapat mo, Lirio! Ako ang harapin mo! Bitawan mo ko! Ayun na naman siya, Madam Venus. Ang babaeng kamukha ko. Hinawakan niya sa braso ang aswang at parang balewala na pinilipit yon. Doon pa lang niya ako nabitawan. Hinang-hina na bumagsak ako sa lupa habang habol ko ang paghinga ko. Hindi ito ang mundo mo! Kaya hindi ka maaaring maghari-harian dito! Kapag hindi mo binitawan ang kapatid ko, papatayin kita! Ngayong magkasama na kayo, mas madali na sa akin ang patayin kayong dalawa! Subukan mo kung kaya mo! Wag na wag mo kong minamaliit, Griselda! Hinahayaan kitang mabuhay dahil naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin ay pinalagpas na kita! Nanlilisik ang mga mata na tinitigan nito ni Griselda. Pagkatapos ay biglang umihip ang malamig at malakas na hangin. Umangat ang kamay ng babae at parang may puwersang sumakal sa leeg ng aswang. Pumiglas ito ng husto pero hindi nito magawang kumawala. Nagulat ako at napasiksik sa sulok ng malaking ugat ng puno nang makita ko na lumutang ito sa hangin. Kaya kong paghiwa-hiwalayin ang bawat piraso ng katawan mo sa isang kumpas lang ng kamay ko. Kapag sinaktan mo ulit ang kapatid ko, ang susunod mo nga harapin ay ang iyong kamatayan! Lumayas ka dito sa gubat! Humagis ang aswang at malakas na tumama sa puno ang katawan nito. Matapos yun ay bigla itong tumakbo palayo. Nang tumingin sa akin ang babaeng kamukha ko, takot na takot ako na muling sa... Ako si Griselda. Huwag kang matakot. Dahil palagi Gumising ka. Carissa, gising. Oy! Friend, wake up! Nakakaloka ka! Anong nangyari? Anong ginagawa ko dito sa kwarto ko? Carissa, binabangungot ka na naman. Nagising kami dahil sigaw ka ng sigaw. Bangungot? Oo. Hindi po, Aling Susan. Nandun ako sa gubat. May aswang tapos gusto niya akong patayin. Tapos nakita ko si Griselda. Yung babaeng palaging dumadalaw sa panaginip ko. Kakampal ko daw siya. Ay, Panginoon ko. Carissa, hindi ka pumunta sa gubat. Sigurado ako dahil hindi pa ako umaakyat sa kwarto ko. Nasa sala ako kanina pa. Nandito ka lang sa kwarto mo kaya nakakapagtaka. Bakit puro putik ang mga paa mo? At Hoy! Hay nako! Tulalore na naman ang aking bestie. Sorry. Mabuti na lang at wala pa tayong customer. Iniisip mo pa rin ba yon? Di ko maiwasan eh. Ang dami pa rin kasing tanong sa isip ko. ang mabuti pa para ma-relax ka naman, sa day off mo, punta tayo dyan sa perya. Oh, date daw kayo! Oh, ikaw talaga. Niyaya lang sa perya, date agad. Nakakaya naman kay sir. O bakit? Anong masama? Binata siya, dalaga ka. Pogi siya, maganda ka. O, pak! Perfect! I don't mind. O, I don't mind daw. Aarte ka pa? Lalo ngayon, naalala ko na kung saan kita nakita. Ha? Anong ibig mo sabihin? Di ba nung first day mo dito? Tinanong kita kung nakita na ba tayo dati. Dahil pamilyar ka. Ngayon naalala ko na. Pinaalala na sa akin ni Mama. Ikaw pala yung Carissa na kababata ko. Yung kalaro ko. Ikaw at si Griselda, yung kakambal mo. Pero palaging tahimik si Griselda.
At gusto niya na palaging mag-isa. Ikaw yung madalas kong kalaro. Talaga? So, totoo si Criselda? Hindi siya sa panaginip ko lang nag-i-exist? Totoong may kakambal ako? Oo, totoo yun. Kaya nagulat ako nang banggitin mo ang pangalan niya nung binabangungot ka. Pero gaya mo, bigla na lang din siyang nawala. Dapat talaga makausap ko na si Kasenyo. Ayun na, may customer na. Good morning, sir. Good morning. Balita ko may masarap daw magmasahe rito. Sino ba yon? Ikaw ba yon? Sabi nila maganda daw eh. Sir, hindi po siya pwede. Kapag po lalaking customer, lalaki din po magmamasahe sa inyo. Hindi. Ayaw ko ng iba eh. Gusto ko siya. Sir Marcos, di bali po, ako na lang. Ako na pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Sige sir, dito po tayo. Kayo sir. Wala ba kayong extra service dito? Po? Extra service? Alam mo na. Pagkatapos ng masahe, yung junjung ko naman ang kailangan na mamasahe. Ha? Mawalang galang na po sir. Massage parlor po ito, hindi ito beer house o cabaret. Masahe lang po ino-offer namin dito. Bakit ba ang arte mo? Babayaran naman kita eh. Nyari ka pa. Hindi ko lang alam, nagbibigay ka rin ng extra service sa iba eh. Ay, hindi ako ganong klase ng babae. Reflexologist po ako. Professional po ako at pinag-aralan kong ginagawa ko. Nagkamali ho yata kayo ng pinuntahan eh. Mabuti pa umalis na kayo. Halika dito. Ay! Ang lakas ng loob mong pumasok dito para lang bastusin ang tao ko? Ha? Wala akong kasalanan ha. Siya ang nabigay ng motibo sa akin. Gusto nga niya na magubad na sa harap ko eh. Ang kapal na mukha mo! Sinungaling! Ay, Tess! Saang universe ka kumuha ng kakapalan ng fez? Sa tsaka mong yan? Ay, no! No, mama! No, papa! Walay ka sa level ng alaga kong Diyosa! Manyak! Tumawag kayo ng pulis. Biglang sinuntok ng lalaki si Marcus at tinulak ng malakas sabay karipas ng takbo pabalik sa loob ng kwarto. Mabilis nitong nilak ang pinto. Kaya sunod-sunod na binangga ni Marcus ang pinto gamit ang balikat tapos ay sinipa. Nang hindi pa rin mabuksan ay nagmamadali na ang staff namin na kunin ang susi ng pinto. Nang mabuksan na nga ang pintuan, nakita namin na wala na doon ang lalaki at bukas na ang bintana. Ay! Ayun, sir! Duman sa gilid! Habulin natin, bilis! Tumakbo kami palabas at nakita namin ang lalaki na tumawid papasok ng perya. Agad namin siyang sinundan. Hanggang sa pumasok ito sa loob ng horror house. Susundan dapat ito ni Marcos hanggang doon. Pero mabilis akong tumakbo at pinigilan ito. Huwag ka nang sumunod dyan! Pero baka makatakas yun. Basta huwag kang papasok! Masama ang kutob ko. Halika na dito. Parating ng pulis. Oh, loko! Takot ka pala sa horror house eh. Huwag kayong umalis dyan para hindi siya makalabas. Bantayan nyo pati yung likod. Hindi lang si Vince ang natawa, maging ang mga kasama namin. Pero ako, ibang kilabot ang naramdaman ko. Ang angil na yun ay parang hindi peke. At ang sigaw... Sir, good afternoon po. Kayo po ba yung operator ng horror house? Ako nga. Ako si Pedro. Kayo yung taga dyan sa massage spa, di ba? May paglilingkod ba ako sa inyo? Opo. Ako si Marcus at sila yung mga tao ko. Itatanong lang po namin kung may nakita po ba kayong lalaking pumasok dyan. Medyo malaki ang tiyan at naka-shirt na puti. Nakaitim din na pantalon pero nakabukas yung sinturon. Lalaking naka-t-shirt na puti. Meron no. Sinita ko pa nga dahil pumasok siya na hindi pa ako nag-ooperate. Pero lumabas din. Po? Saan dumaan yun? Hindi ko alam. May problema ho ba? Naalala ko na po. Ninang Susan. Kayo ni Lolo sa inyo nagtakasama ni Caselda. Tama, anak.
Ganon nga ang nangyari. Nung kinuha ko ng mga kapatid ni nanay, ang naalala ko lang, iyak ako na iyak sa sasakyan. Tapos, hindi pa kami nakakalayo nang may bumangga sa sinasakyan namin na isang truck. At nung magising ako sa ospital, wala na akong maalala pa. Pero, bakit yung kami pinaghiwalay ni Criselda? Dahil alam kong mahihirapan si Lirio na patayin kayo kapag magkahiwalay kayong dalawa. Gusto niyang ubusin ang pamilya ni Aureng. Galit na galit siya dahil hindi natuloy ang kanyang plano na kunin ito at dalhin sa mundo niya. Si Lirio ay isang kalahating aswang at kalahating engkanto. At bilang engkanto, nagagawa niyang makapasok sa panaginip mo. At sinubukan na lasunin ang isip mo. Kung ganun, totoo nga na naroon ako sa kubot ng gabing yun. Humiwalay ang kaluluwa ko, taglakbay doon. Tama. Bilang may dugong engkanto, alam ko na ikaw mismo ang makakasagot ng misteryong nangyayari sa iyo. Engkanto? Isa akong engkanto? Si Lakan, ang iyong ama, ay isang engkanto na umibig sa iyong ina. Matapos nilang magpakasal, ay nanirahan na siya dito sa baryo natin. Lalo na nang mabuntis si Aureng at ipinanganak kayo. Siya noon ang nagbantay ng kagubatan at ang nanay mo ay isang ordinaryong tao. Kaya pala. Kaya minsan pakiramdam ko naiiba ako. Si Criselda, saan niyo siya dinala? Pinagkatiwala ko siya sa mga kalahi ng tatay mo. Sila ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Habang lumalaki kayo, napansin na ng nanay at tatay niyong pagkakaiba niyo. Mas lumabas ang dugong engkanto kay Criselda. Yun ang dahilan kaya madalas siyang nag-iisa. Palagi siyang nakikipag-usap sa mga espiritu, sa hangin at sa kalikasan. Ikaw naman, mas lumabas sa iyo ang dugo ng isang mortal. Nasaan na si Criselda? Gusto ko siyang makita. Siya na ngayon ang nangangalaga sa kagubatan. At magpapakita siya sa iyo sa tamang oras. Ang tagal namin nagkalayo. Nakalimutan ko siya. Malaki kasalanan ko sa kanya. Iya, wag kang mag-alala. Naiintindihan niya yon. Mula noon ay binabantay ang kanya at naghihintay siya sa pagbabalik mo dito. At totoo nga, ang Panginoon mismo ang nagbalik sa iyo sa bayan na ito. Salamat po sa pag-aalaga niyo kay Criselda ng mga panahon na wala pa ako dito. Ginagawa ko lamang ang mahigpit na bilin ni Lakan. Nangako ako sa iyong ama na hindi ko kayo pababayaan at ituturing ko kayo na parang mga tunay kong apo. Pero mag-iingat kayo dahil kay Lirio. Mula nagdumating ka sa bayan na ito, ay nakabantay na siya sa iyo. Handa siyang umatake at gawin ang matagal niya ng balak. Wala na si nanay. Bakit ba ayaw niya kaming patahimikin? Dahil ikaw, kayo ni Criselda ang sinisisi niya sa pagkawala ni Aureng at hindi natuloy ang kanyang plano. Mas maigi na kay Criselda mo itanong. Kung gusto mong siyang makita, kausapin mo siya sa isip mo. Carissa, Marie. Tsak matutuwa si Mama kapag naalaman niya na nagkakamabutihan na tayo. Kapag lumuwas ako ng Maynila sa susunod, isasama kita para doon tayo mag-date. Sige ba? Namimiss ko na rin yung ingay ng Maynila tsaka yung malalaking malls doon. Nga pala, kailan mo nalaman na ako yung Carisang kababata mo? Kay Mama. Sinabi niya sa akin nung gabi na ginawan mo ako ng chicken sandwich. Tinawag niya ako tapos ayun sinabi niya. Hindi ko palang masabi sa'yo kasi bilin niya na
Huwag ko munang sabihin dahil wala ka pang maalala nun. Pero... Ano yung... Marcos, sa unahan! Uy! Atras! Agad akong sinunod ni Marcos at inatras ang kotse. Dahil sa unahan namin ay walang iba kundi ang aswang. Sa pagkakataong ito ay hindi na yon isang panaginip. Totoo na ang lahat ng nangyayari at kasalukuyan niya kaming hinahabol. Takot na takot akong kumapit habang mabilis ang pag-atras ni Marcos. Hanggang sa bigla itong huminto, sabay tapak ng mariin sa accelerator. Napasigaw ako nang salubungin ito ng aswang at sinubukang banggain ang kotse. Pero nagulat kami nang bigla itong tumalon at sumampas sa hood ng sasakyan at tumalon sa bubong. Marcos! Marcos, ano gagawin natin? Basta kumapit ka na mabuti. Halika dito, babae. Dahil sasama ka sa akin! Iwan mo ako! Carissa! Nang basagin ng aswang ang salamin ng bintana sa gilid ko, ay agad ako nitong hinablot sa braso at pilit na hinihila palabas. Ngunit nanlaban ako. Pilit akong tumayo habang si Marcos naman ay hinihila rin ako. Halos kumandong na ako sa kanya habang nagmamaneho siya. Nang tinukod ko ang isang paa ko sa pinto ng kotse, sabay sipa ng malakas sa aswang ng isa pa. Tigilan mo na ako! Mamatay ka na! Kumapit ka sa akin na mabuti. Sumunod ako at yumakap sa kanya. Bigla na namang nagpreno si Marcos, kaya nakabitaw ang aswang at nahulog. Saka agad iyong pinaandar palayo. Hingal na hingal kami nang sa wakas ay hindi na namin nakita ang aswang. Umalis ako sa kandungan ni Marcos at umupo ng maayos. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Kinagat o nakalmot ka niya? Ayos lang ako. Biglang nakaabig ni Marcos ang kotse pakaliwa. Matapos biglang sumulpot ang mukha ng aswang sa windshield at binasag yon, kaya agad kaming bumangga sa puno. Mabuti na lang at bigla niya akong nayakap at lumabas ang airbag ng kotse nito, kaya ligtas kami at hindi nasugatan ng malala. Nang lumingon kami sa paligid ay nawala na ang aswang. Kinuha ni Marcos ang mahabang tubo sa gilid ng upuan. Bago kami nagmamadaling bumaba at mabilis na tumakbo. Saan ka pupunta, Carissa? Ayan na naman siya! Huwag kang mag-alala. Dahil hindi na kita papatayin. Dahil ikaw ang ipapalit ko sa nanay mo. Kukunin kita at isasama sa mundo ko bilang kabayaran sa pagsira mo sa relasyon namin ni Auring. Magpapakamatay na lang ako kesa sumama sa'yo! Hindi ako papayag na makuha mo siya sa akin! Kung ayaw mong magaya kay Lakan, huwag kang makialam! Hinabol kami ng aswang hanggang sa maabutan kami. Agad akong nagtago sa likod ni Marcos. Nang nagtangka itong hablutin ako at malakas niyang pinalo ng tubo ang mukha ng aswang. Hindi lang isa, kundi 3 beses. Pagkatapos ay sinipa niya ito ng malakas. Nang may makita akong isang piraso ng bakal sa gilid ng daan. Matulis yung dulo. Dinampot ko yun at agad binigay kay Marcos. Kaya nang muli itong sumugod bago siya makagat, ay nagawa nitong isaksak sa dibdib nito ang bakal na yun. Halika na! Bilis! Carissa! Lumipas na ang mga araw, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang naging engkwentro namin ni Marcos sa aswang. Hanggang sa mga sandaling ito, ay palaisipan pa rin sa akin ang tungkol sa mga sinabi ng aswang na ako ang ipapalit niya sa nanay ko. Naputol ang pag-iisip ko nang matapos ko ang inaayos sa kwarto. Katatapos ko lang ng isang massage session sa suki naming customer na babae. Paglabas ko, ay siyang labas din ni Vince mula sa kabilang kwarto. Bax, tapos ka na? Oo. Oh. Ba't Biyernes Santo yung fez mo? Wala. Iniisip ko lang kasi yung nangyari nung hinarang kami ng aswang. Tsaka yung sinabi niya sa akin. Magto 2 weeks ago na yun ah. Girl, pabayaan mo na yun. Ganito,
Kapag sinabi ulit niya na isasama ka, kamo mataas ang standards mo. Oh, ayan. Ayan ang standard. Si Sir Marcos, hindi yung mukhang hukluban na feeling kagupuhan. Naku! Ikaw na bata ka, sinira mo na naman itong alaman namin dito. Bumalik ka dito na makita mo! Be! Yoko nga! Be! Pangit naman ang halaman nyo! Abat! Halika dito! Naku! Sinasabi ko sa iyo, papitik lang ako. Isang pitik lang sa talukap ng mata. Ah! Bakla! Pangit mong bakla ka! Salot! Nye! Be! Nye! Be! Hoy! Vince, tama na! Masalot ka! Vince, tama na! Huwag mo na patulan yan. Kulang sa pansin ng mga ganyan ng mga bata. Ah! Aray! Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko nang may tumamang malaking bato sa ulo ko. Napaupo ako dahil sa lakas ng tama nito sa akin. Mabilis akong dinaluhan ni Marcos at kahit ako'y nakaramdam na ng inis sa bata. Aba, loko tong batang to ah. Tinamaan! Be! Buti nga sa'yo! Halika dito! Hoy! Sinisigawan mo bang pamangkin ko? Oh! At gusto ka din siyang kutusan, pwede ba? Disiplinahin mo yung batang yan. Nakakaperwisyo na yan eh. Nananakit na. Pinuto niya si Carissa? Sa halip na mag-sorry, tumawad ng belat pa? Bata yan! Naglalaro yan! Hindi mo dapat pinapatulan! Ay, hindi! Iba ang laro sa perwisyo. Ilang halaman na namin ang sinisira niyan. Vince, tama na yan. Ma'am Cora, pasensya na po pero tama si Vince. Medyo nakakapirwisyo na si Elmer dito sa compound. Ilan na yung nasira niya dito at sa ibang establishment. Hindi lang yun. Mahilig mambato ng mga tao. Pasensya ka na, Marcos. Nagbibiro lang yan. At saka palagpasin mo na. Babawi na lang ako sa'yo. Punta ka sa bahay. Dinner tayong dalawa. At saka, Cora na lang yung itawag mo sa akin. Ah, Diyos ko! Nagfi-feeling 20 anyos ang magsi-50. Hindi na nahiya. Mawalang galang na ho, ma'am ha. Pero yun nga ho ang problema. Lagi niyong pinapabayaan kaya namimihasa. Baka ho pwedeng pagsabihan niyo naman. Dahil kapag naulit to at may nasaktan na naman na isa sa tauhan ko, magrereklamo na ako sa management itong building. Grabe ka na. Hoy, Elmer! Bumalik ka nga dito! Lintik na bata ka! Napalingon kaming lahat nang biglang tumakbo ang bata at tumawid sa kabila saka pumasok sa loob ng perya. Nakita kong pinigilan nito ng gwardya at hinabol pero tumakbo ito papasok. Nakasalubong nito si Mang Pedro pero sinipa siya ni Elmer at tinulak bago pumasok sa loob ng horror house. Nako, talaga namang batang to. Palibhasa 5 puyo. Akala mo pinaglihi sa 10 demonyo. Ate, sundan mo siya. Baka kung mapano siya sa loob, mapapahamak si Elmer. Pabayaan mo siya at nang tubuan naman ng takot sa katawan. Diyan na nga kayo. May customer pa ako. Ate, sandali lang. Ate, yung bata. Baka kung mapano bata. Anong ibig mong sabihin? May masama ako nararamdaman. Nandun siya. Sino? Yung aswang. Nandun siya sa loob ng horror house. Ha? Carissa? Tulong! Tulungan ako! Aswang! Masakit po! Habang nakatingin sa akin at nakangisi. Dahil sa sobrang shock ko sa nasaksihan ko, para kung pinako sa kinatatayuan ko. Lalo akong hindi nakakilos nang lumingon ako sa paligid at napagtanto ang katotohanan. Dahil ang mga nasa paligid ko ay hindi basta mga pekeng bangkay. Dugo at laman loob na props. Ang mga naroon sa silid na yon ay totoong mga patay na tao. Nakumpirma ko ang hinala ko nang makita ko sa isang sulok ang naaagnas na bangkay ni Mang Lito. Ang lalaking customer sa spa na muntik akong pagsamantalahan. Hindi ko magawang makakilos habang walang tigil sa pag-agos ng luha ko. Pero pinilit kong ikinilos sa mga paa ko. Nanginginig akong humakbang paatras, dahan-dahan.
Dahil ayaw mong sumama sa akin, mas mabuting tikman ko na lang ang lamang loob mo. Tama-tama, hindi pa ako nakakakain ng taong may lahing engkanto. Takbo! Doon ako mabilis na tumakbo at agad hinabol ng aswang. Diretso, liko sa kanan, liko sa kaliwa. Hindi ko na maalala kung saan ang daan palabas. Hanggang sa pagliko ko, napunta ako sa isang dead end. Sumiksik ako sa sulok nang dumating ang aswang. Wala ka nang mapupuntahan ngayon. Sa akin ka na, Carissa! Tulungan niyo ako! Marcus! Nang mapaluhod dito sa sahig, doon ko nakita si Marcus na hawak ang isang mahabang kawayan na pinangsaksak nito sa aswang mula sa likod. Tumagos ito hanggang sa dibdib nito sa harap at tuluyan na bumagsak. Mabilis akong nilapitan ni Marcus at niyakap. Hindi ako makapasok. May nagkandaro ng pinto sa entrance. Mabuti na lang. At nakadaan ako sa likod. Si Elmer! Marcus, wala na siya! Pinatay siya ng asawang! Ano? Nagulat na lang ako nang biglang sunggaban ng aswang ang paa ko at pinilit akong hilahin. Mabilis akong kumapit at yumakap kay Marcus na paulit-ulit na sinipa ang aswang. Mabitawan lang ako. Hanggang sa biglang humangin ng malamig at dumating si Criselda. Criselda! Nasaan yung tao na ito at hindi gaya noong una ko siyang nakita sa panaginip ko. Bakas ang galit sa mukha na hinablot nito sa buhok ang aswang at hinila patayo. Nagawa nitong sakali ng aswang gamit lang ang isang kamay at malakas na binaga ang likod nito sa pader. Sinabihan na kita noon na wag mong sasaktan ang kakambal ko. Dahil sa akin ka mananagot! Nagsimula itong sumambit ng dasal na hindi ko maintindihan. Kasunod nito ay ang malakas na sigaw ng boses ng aswang. Nanginginig ang katawan nito at mula sa bibig ay may itim na usok na lumasok. Kasunod nito ay tuluyan ng namatay ang katawan ng aswang. Criselda! Ate! Nakaakbay sa akin si Marcos habang pinapanood namin ng mga pulis na isa-isang nilalabas sa mga labi ng mga pinatay ng aswang. Kasama na doon si Mang Lito at si Elmer. Nakaramdam ako ng awa kay Cora nang halos maglupasay ito matapos ilabas ng mga pulis ang stretcher. Ang pamangkin ko! Anong ginawa ng demonyo na yun sa'yo? Walang may gusto sa nangyari sa bata, pero kasalanan din nila bakit nagkaganyan. Hinayaan lang niya na pumasok doon kahit sinabihan mo. Hayaan na natin. Ma'am Cora, nakikiramay po kami. Pwe! Sa inyo na yung pagkikiramay nyo. Kayo may kasalanan nito eh. Sinundan nyo yung bata, di ba? Bakit nyo hinayaan na mamatay? Aba, maldita talaga ang masyondang kuhol na itech. Hoy! Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang pamangkin mo. Sinabihan ka na ni Carissa na sundan mo pero anong sabi mo? Pabayaan siya tapos bumalik ka na sa shop mo. Sinubukan na nga ni Carissa iligtas ang bata at muntik na siyang mapahamak dahil sa pagiging irresponsable ninyo. Tapos siya pa ang sisisihin mo? Sumusobra ka na. Vince, tama na yan. Hindi. Sumusobra na to eh. Ikaw na babae kang malandi ka. Babalikan kita. Akala mo kung sinong matino, pero kinakalantari mo palang boss mo? Excuse me? Hindi ako malandi. Leche ka talaga, masyongit ka! Ah! Aray! Bakla! Oh, ano ngayon? At least, hindi masama ang ugali ko! Vince, tama na. Matapos biglang sampalin ni Vince si Cora, ay agad pumagitna sa dalawa si Marcos. Maging ang mga polis doon.
Pagkatapos ay sapilitan ng mga ito na inilayo si Cora. Ako naman ay hinila ko na rin palayo si Vince at kinalma. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, bestie. Pero tama na. Huwag mo nang patulan yun. Hindi eh. Sumusobra na yun. Sige na, tama na. Carissa, Ninang, namiss ko tuloy ang mga ganitong pagkain. Dalasan mo kasi yung pagdalaw dito para naman maipagluto kita. Iba ba ang pagkain sa inyo? Halos pareho lang. Yung mga inaalay sa amin ng mga tao minsan. Lalo yung mga prutas, paborito namin yung mga matatamis. Pero mabuti naman at naisip mong tumalaw dito sa ating Criselda. Nangako po ako kay nanay at tatay na kapag bumalik ng alaala ni Carissa, saka ko tatawi dito. Nakakatuwa kayong pagmasda na magkasama. Ang akala ko nga hindi na mangyayari ito. Paano ba naman kasi ay nilayo ng husto ng mga kamag-anak ng nanay niyo itong si Carissa? Ang itinakda ay hindi na mababago ng kahit sino, Ninang. Kaya kahit nilayo nila si Carissa ay binabalik pa rin siya ng Diyos dito sa atin. Halagang hindi boto ang pamilya ng nanay nyo sa tatay nyo. Alam kasi nila ang tunay na pagkatao niya. Yun din ang dahilan kaya ayaw nila sa akin. Huwag mo na isipin yun. Kahit naman sa akin, ayaw nila eh. Nang mamatay si Lola, pinabayaan na rin nila ako. Ang importante ay nandito na kayong dalawa. O siya, kung tapos na kayong kumain, mabuti pa na magpahinga na kayo. Mauna na po ako, Ninang. Teka, sandali lang. Aalis ka na kagad? Hindi ka matutulog dito? Doon tayo sa kwarto ko, magkwentuhan pa tayo. Carissa, hindi na itong mundo ko. Kapag tumatawid ako mula sa mundo natin papunta dito, limitado lang ang oras ko. Paano kapag gusto kitang makita at makausap? Kausapin mo ako sa isip mo. O kaya pumasok ka sa gubat. Hindi ka maliligaw doon dahil dadalhin ka ng hangin at mga puno sa akin. Mas niyakap mo man ang pagiging tao. Hindi man ganap ang kapangyarihan mo, pero may dugong engkanto ka pa rin. Kaya mong kausapin ang mga halaman, maging ang mga hayop. bagong halaman eh. Sige na nga. Basta mag-promise ka sa akin ha. Sa susunod, matutulog ka na dito kasama ko. Kahit isang gabi lang. Pangako, magpapaalam ako sa inang. Siyang nanay ni tatay, ang lola natin. Marami pa tayong mga kamag-anak doon. Talaga? Maganda ba dun? Sobrang ganda sa mundo nila, Criselda. Minsan na akong dinala roon nila ka. Yung isang buong araw ko doon. Halos 1 linggo na ang katumpas dito sa atin. Isang beses isasama kita doon. Sige. Oy, saglit lang naman. Paano ako? Ibabalik ko rin siya, ikaw naman no. Paano, Carissa? Mauna na ako. Ninang Susan, Lola Senyo. Mag-iingat ka ha. Mula sa bakuran ay hinatid ko pa ng tanawang kakambal ko hanggang sa makapasok siya sa gubat at maglaho sa kadiliman. Umuwi na rin si Lolo Senyo at kami naman ay pumasok na sa sarili naming kwarto. Dahil na rin sa dami ng nangyari ng araw na yon, madali kong naramdaman ang pagod at agad nakatulog. Madaling araw, ang kwento sa akin ni Marcus, sa kalagitnaan daw ng kanyang pagtulog ay nagising siya para magpunta sa banyo. Pabalik na siya sa kwarto niya nang mapansin na bukas ang pinto ng kwarto ko. Kaya nagtataka na sumilip daw siya sa loob. Nang makitang wala ako doon ay bumaba siya. Labis daw siyang nagtaka dahil naabutan niyang bukas ang front door maging ang gate. Carissa! 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 Saan nagpunta yun? Ma! Mama! Gising! Oh, bakit? Kulang na lang gibain mo yung pinto. Nawawala si Carissa. Nagising ako at nakita ko na wala na siya sa kwarto niya. Tapos bukas na yung pinto sa ibaba at yung gate. Ano? Sir, ano nangyayari? Tulungan mo ako, Vince. Hanapin natin si Carissa. Nawawala siya. Ang kwento sa akin ni Vince, labis ang pag-aalala nila lalo na si Marcus.
Halos balik na rin daw nila ang buong bahay pati ang paligid. Ngunit wala kahit anino ko. Kaya naman nagdesisyon na sila puntahan si Lolo Arsenio. Nang makarating doon ay kumatok sila ng kumatok hanggang sa nagising ang matanda. Lolo Senyo! Lolo Senyo! Kasenyo! Tao po! Anong nangyari at napasugod kayo rito? Nawawala po si Carissa. Ano ka mo? Ay, sinubukan niyo na bang hanapin? Kung saan-saan na kami naghanap pero hindi namin makita si Carissa. Nako, sir, hindi kaya nag-sleepwalk siya? Nag-sleepwalk siya? Opo, ilang beses na yung nangyari sa kanya kahit noong nasa Manila pa kami. Parang yung nangyayari sa kanya na nananaginip siya, na nalunod daw siya. Tapos pagising niya, basang-basa siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Parang ganon. Hindi niya alam na naglalakad siya ng tulog. Basta ang sabi niya, may tumatawag daw sa kanya. Ang nasa isip niya, kising siya. May nararamdaman ako hindi maganda. Ay, isang espiritu. Tsaka, nasa gubat si Carissa. Si Criselda? Paano natin siya mahahanap? Marcos, halika, sumama ka sa akin at susundan natin si Carissa. Susan, maghintay na lang kayo ni Vince dito sa bahay. Opo. Naglakad ka ng tulog. Sabihin mo sa akin, may napanaginipan ka ba na tinatawag ka ng boses ng kung sino? Oo, si tatay. Boses ni tatay ang naririnig ko. Basta sumunod na lang ako sa pinanggagalingan ng boses niya. Parang nagagaling doon sa misteryosong lawa. Salamat at tumangat ka sa patibong ko, Carissa. Lolo Senyo, aswang ka? Pero akala ko isa kang albularyo. Tapos na akong magpanggap. Panahon na para patayin ko kayong magkapatid. At kunin ang dapat ay sa akin. Anong kasalanan namin sa'yo? Ang ama mo, mayroong malaki. Inagaw niya ang teritoryo ko dito sa gubat. Noong umibig siya sa isang mortal. Ang akala ko ay mapapasa akin na ito dahil mas pinili niyang manirahan dito sa mundo ng mga tao. Pero hindi pa rin niya ito binigay sa akin. At sa halip, ang anak daw niya ang magmamana nito. Sinasabi na nga ba't hindi ikaw ang Lolo Senyo na nag-alaga sa amin? Criselda, anong ibig mo sabihin? Matagal nang patay si Lolo Senyo. Doon pa lang sa bahay ni Ninang Susan, iba nang pakiramdam ko sa kanya. Kaya ayoko man umalis, kinakailangan kong umuwi para makasiguro sa hinala ko. Wala nang kaluluwa ni Lolo Senyo sa katawan niya. At sa halip ay ang kaluluwa mong namamahay sa kanya. Isang itim na engkanto na may lahing aswang. Gaya ka ni Lirio. Tama. Magaling ka talaga, Crisel. Sandali! Ano bang nangyayari? Paano? Paano siya nakapasok sa katawan ni Lolo Senyo? Pinatay niya si Lolo Senyo nang minsan silang nagkaengkwentro. Nung umalis ang kaluluwa sa katawan niya, agad na pumalit ang espiritu ng aswang na yan. Siyang pinsan ng tatay namin. Matagal na silang itinakwil ni Inang sa aming mundo dahil umibig ang kanyang ina na engkanto sa isang aswang. Mula noon na inaghasik na sila ng lagim. Pilit nilang inaangkin itong kagubatan. Pati si Lolo Senyo, mga demonyo talaga kayo! Hindi pinagkatiwala sa iyo ni Inang itong kagubatan dahil alam niyang masamang balak mo. Gaya ni Lirio, nang bibiktima kayo ng mga inosenteng tao. Dadanak ang dugo dito sa kagubatan. Masisira ang sagradong lugar na ito. Wala kayong pakialam sa gagawin ko dito. Akin ito. Teritoryo ito ng pamilya ko. Matagal nang pinalayas ng Inang ang pamilya mo dahil sa hindi ninyo pagtupad sa alituntuin ng kalikasan. Yan ang nagdala sa mga magulang nyo sa kamatayan. Ginamit mo lang si Lirio? Oo, ginamit ko siya para sirain ang relasyon ng mga magulang ninyo. Ako ang nag-utos sa kanya na patayin kayo. Hayop ka! Pagbalik
Babayaran mong kalapastangan ang ginawa mo sa pamilya ko! Marcos, ilayo mo na si Carissa! Oo, halika na Carissa. Agad akong hinila ni Marcus palayo sa lugar na yon. Gustuhin ko man tulungan si Criselda, wala akong lakas at kapangyarihan gaya niya. Hanggang sa huminto ako at sabay kaming lumingon ni Marcus nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Criselda. Uunahin kitang patayin. Hindi ka nararapat na maging bantay ng kagubatang ito dahil ang ina mo ay isang mortal! Kesa naman sa'yo! Anak ng isang demonyo! Mas malakas kami sa inyo! Hindi ako pwedeng umalis! Ano? Pero delikado dito. Marcos, hindi ko pwedeng iwan lumalaban mag-isang kapatid ko. Kailangan kong bumalik! Sige, halika na. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Gamitin mo tong patalim. Tumakbo kami pabalik. Eksaktong hinagis ng aswang si Criselda. Doon ko lang napagtanto na mas higit itong malakas kumpara sa naunang aswang na kalaban namin. Kung yun ay hindi umubra kay Criselda, ngayon ay hirap ang kapatid ko na kalabanin siya. Nang makakuha ako ng tiyempo, bigla akong tumakbo palapit. Hindi ko na naisip ang sarili kong kaligtasan dahil ang mas inalala ko ay si Criselda. Para sa mga gaya niyo na tao, isa lang itong piraso ng kahoy. Pero ang piraso ng kahoy na to sa mundo namin ay hindi ordinaryo. May taglay itong lason. Delikado para sa mga gaya naming engkanto kapag natusok ka nito. At dahil may dugong engkanto si Carissa, tumalab ang lason sa kanya. Anong gagawin natin? Dalhin na natin siya sa ospital. Walang magagawa ang mga ordinaryong doktor. Kailangan ko siyang isama sa amin. Doon ay magagamot siya ni Inang. Halika na. Bilisan na natin. Marcos, hindi ka pwedeng sumama. Dahil kapag nagtagal ka sa mundo namin, hindi ka na makakabalik dito. Pero paano si Carissa? Ako nang bahala sa kanya. Kapag magaling na siya, ibabalik ko siya sa'yo. Ilalayo mo siya sa akin? Pansamantala lang. Hihintayin kita, Carissa. Tutupurin ko pangako ko sa'yo ng mga bata pa tayo. Kuta na naman ang atake mo dyan. Sad boy era. Miss na miss ko na si Carissa, Vince. Araw ka na babalik eh. Pwede ba naman yun? Alam ko naman na naghihintay kay... Pagkatapos ng mga nangyari, nagbago ng isip ko. At ang matalik kong kaibigan na si Vince. Teka, nasaan yung singsing ko? Ah? Nasa kwarto ko eh. Naku, bestie, mabuti na lang talaga at bumalik ka na. At alam mo ba ang chika? Tegi na si Cora. Ha? Patay na? Kailan pa? 2 weeks ago. Pumasok sa guba tapos ayun, natagpuan na lang siya. Natsugi na ang lola mo. Abay nalunod daw. Makahulugan akong lumingon kay Criselda. Inosente itong tumingin sa akin ng patanong. Pagkatapos ay patay mali siya na hinawakan ng mga halaman sa paligid. Kumarap ako sa kanya ng nakapamewang. Madam, mukhang may kailangan kang ipaliwanag. Kasalanan niya yon. Inaway niya ako eh. Isang beses pumunta ako kay Ninang Susan para sabihan sila na huwag mag-alala sa'yo. Akala yata niya ikaw ako. Sinundan ako hanggang sa gubat. Tapos sinabunutan ako. Dinila ko ang paa niya sa lawa. Ay nako, bakit pa kasang hilig mong kumuha ng mga tao? Yung ibang nababalitaan ko na yung kanto, ganyan din. Silang may kasalanan. Wala silang respeto sa kalikasan. At siya, inaway niya ako. Ang mga gaya niya kailangan parusahan. Ang ibang engkanto, kinukuha